ba yan? Ang ₱5 bilyong na merger sa South City. Gusto nila na ako mismo ang pumirma. Sabihin mo sa board. Nasa bakasyon ako. Huwag mo akong istorbohin kahit bumagsak ang langit. Sauhu. Mahilig ang tatay mo manood ng dagat. Ngayon, ako ay titingin pa ng ilang beses para sa kanya. Diyos ko, may nagpapakamatay. Diyos ko, Mahal? Lahat sila gusto akong patay. Pinuntahan kita. Ano ba yan? Kayo mga tagalungsod na walang ginagawa buong araw laging nagpapakamatay. Tigil ang pagiging dramatic. Tayo. Huwag mo akong hawakan. Pakiusap. Huwag mo akong hawakan. Nagkakaroon ng episode ang amo. Dalhin mo siya pabalik at bantayan mong mabuti. Kung mamatay ka, ang buong pamilya Lin ay magiging akin. Sayang, Ang mga taong ito, parang grupo ng masamang balita. Sa itsurang duwag na yan, sila'y kakainin ng buhay sa probinsya. Sabi ko sa iyo, ngayon, ang kanyang buhay ay iniligtas ko, Zhao TMA. Kung hindi kayo magbibigay ng paliwanag, hindi nyo siya dadalhin kahit saan. saan galing itong probinsyano? Paano mo nagawang manloko ng pamilya Lin? Umalis ka. Huwag mong pigilan ang paggamot ng amo namin. Paggamot? Sa tingin ko, gusto mo siyang ipadala sa langit. Ikaw na walang ingat na tanga. Taliin sila. Itapon sila sa dagat para pakainin ng isda. naghahanap ka ng tatlo? Sino ang magtatangkang hawakan ng nanay ko? Subukan mo. Lahat kayo ay nang aapi sa isang babae. Akala mo ba bulag ako? Hindi mo ba nakikitang may masama kang balak? Ikaw, Ang matandang ito ay nanginginig parang pugo. Malamang sa bahay, hindi rin siya nagkaroon ng magandang buhay. Perpekto. Kakarating ko lang sa South City at wala pa akong matutuluyan. Ang mga ito ay mukhang mayaman. Kaya, dahil siya ang ulo ng inyong pamilya, ako ang nagligtas sa kanya. Ang pagligtas sa kanya ay malaking bagay. Personal ko siyang iuwi. At habang ginagawa ko iyon, pupunta sa inyong mansyon at mananatili ng ilang araw. Ang humingi ng mainit na pagkain ay hindi naman labis, di ba? hindi ako babalik. Ibaba mo ako. Ano ang kinakatakutan mo? Nandito ako. Sino ang sasaktan sa iyo? Ikaw ay isang buhong. Xiao Hua, sumakay ka sa kotse. Tara, pumunta tayo sa mayamang pamilya at magkaroon ng magandang buhay. Si? Ang galing ng batang babaeng ito sa pakikipaglaban. Hindi pwedeng harapin siya ng harapan. Ma'am, talaga pong nakatulong kayo sa amin ngayong araw. Iniligtas ako. Yuer, Yao, lumapit kayo dito at magpasalamat sa kanya. Ang bilis ng pagbabago ng mukha ng lalaking ito, parang nagbabasa lang ng libro, tiyak na may masama siyang balak. Yung tiyo, itong babaeng taga-baryo, malamang nakikita lang na ang aming pamilya, ang pamilya Lin, ay may pera at sinasadya niyang manloko sa amin. Hoy, ikaw batang babae, paano ka nagsasalita? Ma'am, ang tatay ko, mula nang mamatay ang nanay ko, ay nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Ang kanyang kalagayang pangkaisipan ay hindi matatag. Kailangan namin siyang ipadala kaagad sa isang mental hospital para sa paggamot. Pakiusap, tumigil ka na sa paggawa ng eksena dito. Namatay ang asawa at bigla siyang nagkasakit. Ang matandang ito ay malamang nalason o kung ano. Gusto mo lang ng pera, di ba? Sasabihin ko sa iyo, hindi pwede. Akala mo ako ay interesado sa inyong mabahong pera? Seguridad, dalhin ang tatay pabalik sa kanyang silid at bantayan ninyo siya ng mabuti. Tawagan agad ang sasakyan ng mental hospital. Subukan mong hawakan siya at susubukan kita. Tumigil. Magpakita ka ng respeto. Lumayo ka ngayon. Ito ang nagligtas ng buhay ni Kuya. Bakit ka ganyan kawalang galang? Ma'am, pasensya na talaga. Walang alam ang mga bata. Pasensya na at nakita mo iyon. Dahil nandito ka. Tuloy ka para uminom ng tsaa. Hemp, titingnan ko yan. Sa malaking mansyon mo, anong klaseng drama ang ginagawa mo? Xiao Hua, mauna ka. Ma'am, ang aming pamilya Lin ay natural na magpapasalamat sa iyo sa pagligtas kay Kuya. Pero may mga patakaran ang aming pamilya. Hindi basta-basta ang maaaring tumira dito. Yuer, Yao, bigyan ang babaeng ito ng tseke na 10 milyon. 10 milyon para sa pagligtas ng buhay. Tama na ba iyon? 10 milyon? Akala mo ba namamalimos ako rito?
Ano? Ano ang gusto mo? Sinasabi ko sa iyo ngayon. Iniligtas ko ang buhay ng matandang ito. Ako ang bahala sa kanyang sakit hanggang sa huli. Mula ngayon, dito na ako titira. Sige, dahil gusto mo talagang manatili, tingnan natin kung kaya mo. Ang kakayahan, ang handaan ng pamilya ngayong gabi. Kung mapakain mo si kuya, ng kahit ano, hahayaan kitang manatili. Kung hindi, umalis ka na ngayon. Sige. Kung hindi ko siya magamot, hindi na Zhao TMA ang pangalan ko. Tanggalin mo yung itim at madilim na kortina, punitin mo, at magsabit ka ng pulang tela na may disenyong peony. Ayan, mas maganda na. At palitan mo rin ang mga kumot pula at berde na magkasama. Hindi. Hindi alisin mo. Masyadong makalat. Kailangan mong tiisin iyan. Tamad ka lang. Tingin sa mga ito walang buhay na bagay araw-araw. Kahit malusog na tao ay magkakasakit, bukasan mo ang iyong mga mata at tingnan. Ito ay lugar para sa mga buhay. Talagang probinsyano. Pinagkakalat ang bahay. Hayaan mo siya, anorexia ng kapatid. Alam mo iyon, kahit pagkain ng mga chef na may Michelin star isang subo at nagsusuka siya, hindi ako naniniwala na kaya niyang gamutin iyan. Hintayin natin ang hapunan ng pamilya ngayong gabi. Titingnan ko kung paano siya makakalabas dito. Pare, ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Ginawa ng isang Michelin chef. Ano ang problema? Hindi mo ba gusto? Ate, hindi mo ba sinabi na kaya mong gamutin si kuya? Sa tingin ko, mas mabuti pa. I-pack mo na ang gamit mo at umalis ka na ngayon. Kain, kain, kain. Kainin itong walang lasa at walang sarap na pagkain araw-araw. Kaya hindi ka pa gumagaling. Baliw ka ba? Pinaere ito dito. Mga sangkap na top-notch. Seguridad, alisin itong baliw na babae sa lugar na ito ngayon. Hintayin mo lang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang healing food. Lumayo kayo sa daan ko. Lahat ng magagarang bagay ano ang silbi. Buksan mo. Paano nangyari ito? Kuya, nabaliw ka na ba? Sa loob ng 3 taon, hindi siya nakakain ng mag-isa. Tingnan mo yan. Iyan ang tamang lunas. May bisa pa ba ang pusta mo? Kahit bulag na pusa, nakakahuli ng daga. Tingnan natin. Huwag kang mag-asta na parang big shot dito. Tumayo ka at mag-unat ng mga binti. Sabi ng doktor, hindi ako pwedeng gumawa ng mabigat na ehersisyo at ang bagay na ito ay napakarumi, puro kalawang na. Sinong peking doktor ang nagsabi ng basurang iyan? Tumayo ka. Ngayon kailangan mong tumakbo ng 10 buong laps. Talaga, hindi ko kaya. Wala akong nagagawang tama. Panoorin mo ito. Kailangan mong gamitin ang pulso mo nang may husay. Kunin mo. Magpatuloy ka. Nagawa ko. Si tatay, 3 taon nang hindi ngumingiti. Yaw. Tayo, talaga bang mali ang pagkakaintindi natin sa kanya? Kuya, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Anong itsura mo? Ang pinuno ng pamilya Lin ay naglalaro dito ng ganitong mga bagay na probinsyano. Kung lumabas ito, mawawalan tayo ng mukha. Makakain ba ang mukha? Siya ay isang buhay na tao, hindi isang ninuno ng pamilya Lin na tableta sa altar. Tumahimik ka. Anong karapatan mo na makialam sa mga gawain ng pamilya Lin? Tita, tama na. Yaw. Ipinagtatanggol mo ba talaga ang taong ito sa labas? Hanggat masaya si tatay, hindi nakakahiyang maglaro ng kahit ano. Sige, ang galing. Kayo lahat ay naakit ng babaeng ito mula sa nayon. Ang taunang cocktail party ng pamumuhunan bukas. Lahat ng mataas na lipunan mula sa South City ay naroroon. Dahil pinoprotektahan ninyo siya ng labis. Dalhin ninyo siya bukas. Hayaang ang lahat ng mataas na lipunan ng South City makita kung anong klaseng tao ang dinala ng pamilya Lin.
Hindi ba ito ang cocktail party ng ating kumpanya sa South City? Naglakas loob kang magdulot ng gulo sa sarili kong kaganapan? Akala ko may importanteng tao. Nakabihis na parang malaking pulang sober. Biglang sumulpot. Shuhui, siya ba yung galing sa inyo? Yung babaeng probinsyana na ayaw umalis? Itong damit baka gawa sa telang kurtina, di ba? Itong tela na suot ko ay kayang bilhin niyang murang palda mo ng isang buong truck. Parang gamugamong lumilipad ang suot mo. At nagpapanggap ka pang importante. Ikaw, Miss, ito ang pinaka-prestihiyoso na investment summit sa Nancheng. Hindi palengke sa Beijing. Kung walang imbitasyon, hindi ka makakapasok sa pintuan. Buksan mo yung mata mo at tingnan. Ano to? Nagkamali ka ba? Imbitasyon lang ito sa labas. Ang sentro ng reception ngayon ay ang VIP inner area. Kailangan magpakita ng 1 bilyong asset. Ano ang ipapakita mo? Yung suot mong tela ang kurtina. Nanay, bakit pa magsasayang ng salita sa kanila? Pasok na lang tayo. Gusto kong makita kung sino maglalakas na humarang sa atin. Pahupain mo. Ngayon, nandito tayo para ipahiya sila, hindi para mag-eskandalo. Seguridad, malapit na dumating ang Chamber President. Itong mga taong walang asset verification ay mga basura lang. Palabasin sila ngayon din. Tigil? Tia, masyado kayo. Iniligtas niya ang buhay ni tatay. Paano ninyo siya gaganyanin? Yaw, tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang nasa loob ngayon? Nakaupo doon? Ang kinatawan mula sa Beichen Heavy Industry Group. Kung magagalit mo sila, magkakaproblema ang pamilya natin. Wala akong pakialam kung sino ang nakaupo sa loob. Ang alam ko lang, pinagaling niya ang tatay ko. Ikaw, munting ikatlong babae. Nakikisama ka ba sa mga tagalabas? Security, ano pang hinihintay mo? Itapon ang 2 babaeng taga-baryo. Dito. Sandali. Hoy, ate. Ano bang ginagawa mo? Sinusuhulan mo ba ang security ng barya? Kailangan mong patunayan ang 1 bilyon, tama? Sige. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapital. Ito ay... Sino sa tingin mo niloloko mo sa murang itim na card? Hindi mo naman talaga iniisip na dahil lang ito ay itim na card. seryoso, tingnan mo ang sarili mo. Puro mumurahing knock-off ang suot mo, hindi ka nga makabili ng designer bag, at maglakas loob ka pang magpakita ng itim na card? Nagpapanggap na mayamang babae? Nakakatawa lang. Ang card na ito, wala pang logo ng bangko, nakakaasa. Seguridad. Bakit hindi pa naaaresto ang manloloko na ito? Arestuhin siya. Ang makasama ang ganyang tao, huminga ng parehong hangin, nakakasuka. Tigil? Oh, Presidente, dumating ka na sa wakas. Itong probinsyana, pumunta dala ang peking itim na card. Sinusubukang lokohin ang lahat. Gusto pa niyang pumasok sa iyong VIP area. Huwag kang mag-alala, Presidente. Papapasukin natin ang seguridad para itapon ang baliw na babaeng ito sa labas. Mabuhay, ikinararangal namin ang iyong pagdalo. Presidente, siya ay isang probinsyana mula sa nayon. Nagkakamali ka ba? Tumahimik ka. Paano mo natanong itong Black Gold Premium Card? Gusto mo bang ang buong Nancheng Chamber of Commerce ay ilibing kasama mo? Tumahimik ka. Paano kang mangahas magtanong ng Black Gold Supreme Card? Gusto mo ang buong Nancheng Chamber of Commerce na mailibing kasama mo? Paano nangyari to? Obvious naman na siya ay. Tumahimik ka nga. Hindi ka pa ba nahiya sa amin? Supreme man o hindi, bahala na. Galing ito sa square dance ng North City. Yung lead dancer, isang matandang lalaki, ipinilit niyang ibigay sa akin. Sinabi niya, gamit ang card na ito, makakabili ako ng repolyo sa palengke at makakakuha ng 20% discount. Ikaw, marunong ka talagang magbiro. Ang card na ito, kalimutan mo na ang pagbili ng repolyo. Kahit na gusto mo bilhin ang buong Nancheng Chamber of Commerce. Ito ay kasindali ng pagsasabi ng isang salita. Ngayon, kwalipikado ba akong pumasok o hindi? Mangyaring, pumasok sa loob, ang pinaka-exclusive na VIP seat ay nailaan para sa iyo. Bata, halika, sundan mo si tita sa loob para sa masarap na pagkain. Ma'am, yung haute couture dress mo ay medyo maganda. Ngunit kapag pinartneran mo ng yung shocked expression mo, medyo nakakababa ito ng pagkatao.
Pinaparangalan mo kami. Talagang pinapaganda mo ang aming Nancheng Chamber of Commerce na kumikinang ng may karilagan. Tatapusin ko ang akin, magdahan-dahan ka lang. Ano ba to? Malansa at mamantika. Ang aming mga tindahan ng pagkain sa Beicheng ay may mga inihaw na bato ng tupa na mas masarap pa. Bulgar at bastos. E ano kung may black card siya? Sa puso, siya ay isang probinsyana na hindi nababagay sa magalang na lipunan. Dahan-dahan lang. Hindi mo ba narinig? Ang black card na iyon ay ibinigay sa kanya ng sumasayaw na matandang iyon. Wala siyang tunay na katayuan o posisyon. Kapag kumilos na ang Big Brother, ang pamilya Lin ay magiging atin. Saka natin siya haharapin mamaya. Nakakainip. Isang grupo ng mga taong nakamaskara, nagsisinungaling. Nasasakal ako. Xiaohua, tara na. Uy, aalis ka na. Hindi pa nagsisimula ang charity auction. Visit ang auction. Dadalhin ko ang may sakit na matandang iyon para ipakita sa kanya kung ano ang lasa ng tunay na pamumuhay. TMA, maraming mikrobyo dito. Pwede bang bumalik tayo? Bumalik? Hindi. Ang iyong anoreksia ay dahil sa pagkain ng hindi luto na dayuhang basura araw-araw. Ngayon kailangan mong ubusin itong mangkok ng noodles at kainin lahat. Kumusta? Mabango, di ba? Hoy, amo. Oras na para magbayad ng proteksyon. Saan galing itong mayamang tito? Nagdadala ng matandang babae para kumain ng pagkaing kalye. Kakaiba ang lasa, ha? May kailangan kang ipaliwanag sa akin. Imposibleng kunin mo siya. Buksan mo ang bibig mo. Haha, nagawa ko. Subukan mong hawakan siya at tingnan mo. Itong may sakit na lalaki. Tumayo siya para sa akin ngayon. Mukhang may konsensya pala siya. Haha, Aray. Matigas na buto ng matanda. Mga lalaki, turuan ninyo siya ng leksyon. Ang ingay. Tara na, huwag mong antalahin ang hapunan ng nanay ko. Hindi masama, matanda. Hindi ko alam na kaya mo pala. Team, sinabi sa akin ni Yao Yao ang lahat kanina. Mayroon kang globally limited edition Black Gold Supreme Card. Ikaw, sino ka ba talaga? TMA, sinabi sa akin ni Yao Yao kanina mayroon kang pandaigdigang limitadong Black Gold Supreme Card. Sino ka ba talaga? Napakaliit ng respeto ng matandang ito, kahit kaunti. Kung malaman niya na ako ay ang reyna ng mabibigat na industriya ng hilagang lungsod, ang kawawang pagpapahalaga sa sarili niya ay magkakawatak-watak. Hindi pwede. Hindi ko pa siya masasabihan. Diyos ko, matanda. Anong nasa isip mo? Ano bang iniisip mo maghapon? Naniniwala ka ba talaga sa Supreme Black Card na iyan? Sinabi ko na sa iyo, galing ito sa pinuno ng square dance ng hilagang lungsod, pinilit sa akin ni Uncle Wang. Sabi niya ang card na ito sa supermarket sa ibaba ng kanilang gusali, isang chain supermarket, may discount sa itlog. Akala ko mukha itong madilim at nakakatakot, kaya ginamit ko ito para manakot. Hindi ko inaasahang gagana. Pero, ang presidente ng Chamber of Commerce, isang taong may ganoong estado, paano siya nagkamali ng card? Bobo ka ba? Malinaw na may presbyopia ang matandang iyon. Mali ang nakita niya. Tsaka, sa aking aura, kahit magtaas ako ng playing card, makatatakot pa rin ako sa kanila. Kainin mo na ang noodles mo, lumulutong na. Kahit sino man siya talaga, pinoprotektahan niya ako gamit ang kanyang buhay. Pero ako, ang pinuno ng pamilya Lin, ay napababa sa pag-asa sa isang babae at isang bata para protektahan ako. TMA, salamat. Hindi. Na kita haharapin mag-isa. Tatayo ako sa harap. 3 taon na. Nagtatago akong parang duwag sa loob ng 3 taon. Hindi ko na kayang hayaang isang babae at bata ang humarap sa akin. Ang proyekto ng reklamasyon sa Nancheng Bay,
isang kakulangan sa pondo na 500 milyon. Zhong Yao, gusto kong makita kung ano ang ginagawa mo sa likod ko nitong 3 taon. Sino yan? Nagbabantay na parang Diyos ng pinto sa gitna ng gabi. Hindi ka ba kailangan matulog? Kaya, Amulin, handa ka nang lumabas sa pagtatago. Pangalawang guro, nakita ko ang unang guro, gamit ang sarili kong mga mata. Pumasok siya sa silid-aklatan at binuksan ang kaha. Tinitignan niya ang mga pahayag, pananalapi sa nakaraang 3 taon. Ano ang sinabi mo? Ang taong iyon ay hindi na humawak ng mga bagay ng kumpanya sa loob ng 3 taon, di ba? Hindi man lang siya nangangahas lumabas ng bahay. Paano siya biglang tumingin sa mga pahayag? Iyon ang matandang babae. Simula nang dumating siya, gumaling ang anoreksia ni Kuya. Ngayon pati ang sakit sa pagkabalisa ay halos napagaling na niya. Ang proyektong South City Bay, ako ay naglustay ng 3 bilyon mula rito. Kung si Kuya ngayon bumalik sa lupon ng mga direktor at makakita ng mga problema sa mga talaan, ang buong pamilya natin ay makukulong. Ano ang gagawin natin? Zhang Yao, mag-isip ka ng paraan. 3 taon na kaming nagpaplano, at ang pamilya Lin ay halos atin na. Hindi tayo dapat mabaygo sa huling sandali. Ikaw, gusto mong gamitin iyan. Pero sabi ng doktor, kung tataasan natin ang dosage, direkta itong magdudulot ng atake sa puso. Dahil ayaw niyang maging isang tahimik na loko, hayaan siyang ipikit ang mga mata magpakailanman. Ang gatas para sa almusal bukas. Alam mo na ang gagawin. Kuya, uminom pa ng gatas. Masarap ito para sa iyo. Marumi, napakadumi. Huwag mo akong hawakan. Tulungan mo ako. Napakadumi? Lahat ay napakarumi. Diyos ko, matanda, ano na namang problema mo? Huwag mo akong hawakan. Marumi, umalis ka. Marumi ha. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang marumi. Hindi. Pakiusap, huwag mong guluhin. Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin. Kung magulo, ano? Bumagsak ba ang langit? Manong, makinig ka sa akin. Walang bagay sa mundong ito ang ganap na malinis. At walang tuntunin ang hindi masisira. Kung mas takot ka rito, mas inaapi ka nito. TMA. Takot na takot ako. Talagang takot ako. Sige, umiyak ka, ilabas mo lahat. Ang pagtago ng nararamdaman ay maaaring magkasakit kahit ang malusog na tao. TMA, sa totoo lang ang sakit ko ay dahil sa asawa ko. Noong mga panahon na iyon, lubos akong nakatuon sa kumpanya. Para sa proyekto ng Nancheng Bay, hindi ako umuwi ng kalahating taon. Akala ko basta't nakakakuha ako ng sapat na pera, mabibigyan ko siya ng pinakamagandang buhay. Pero nagkamali ako. Mag-isa siya sa bahay at nagkaroon ng matinding depresyon. Nang malaman ko, wala na siya. Pinatay ko siya. Kung mas marami sana akong oras na kasama siya, hindi siya mamamatay. Desperado kong sinubukan na panatilihin ang lahat sa ilalim ng kontrol. Pero nauwi ako sa pagiging isang halimaw. Tatay, kung ang iyong asawa ay nasa nagmamasid sa iyo mula sa langit, nakikita kang ganito, hindi tao o multo, magiging payapa ba siya? Ang pagtakas ay hindi makalulutas ng anuman. Sa tingin mo ba ang pagkulong mo dito ay pagbabayad sala sa iyong mga kasalanan? Ang pagkamatay ng iyong asawa dahil ba talaga sa depresyon? O may taong nasa likod nito? Nag-imbestiga ka ba? Ang bigla mong pagkasira ngayon dahil ba talaga sa pagkabalisa? O may taong nagsisira ng mga bagay? Timay, tingnan mo. Sumulat ang asawa ko sa diary niya.
Pagkatapos uminom ng pampakalmang tsaa, nadala ni Shu Hui mabilis ang tibok ng puso niya. Nakakakita siya ng guni-guni. Iyan mismo ang nararanasan ko ngayon, ang parehong sintomas. Image, ang mga iyon. Talaga nilang ginagawa ito parang pang-araw-araw na bagay. Matanda, ano ang plano mo? Tawagan ang pulis at ipaaresto. Kung tatawag tayo ngayon, maaari lang nilang sisihin ang mga katulong. Gusto kong sirain ang reputasyon nila. Palayasin sila sa pamilya Lin magpakailanman. Dahil gusto nila akong makitang mabaliw, bibigyan ko sila ng palabas. TMA, natatakot akong kailangan kong hilingin sa iyo na makipagsabayan sa isang charade. Ang pag-arte ang pinakamahusay kong kasanayan. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Pangalawang ginang. Ang amo, siya. Siya'y nabaliw na ng tuluyan. Talaga, ikaw mismo ang nakakita. Talaga. Sinisira niya ang lahat sa kanyang silid at pinalayas niya ang matandang babae. Ngayon, ikinulong niya ang sarili sa aparador na sumisigaw. Ha ha ha, perpekto. Ang gamot ay tuluyan ng gumana. Tara, puntahan natin si Kuya. Huwag kang lumapit, may mga insekto. May mga insekto. Puro insekto. Naku, bakit ang lakas ng matandang ito? Ang likod ko. Mababali na niya to. Kuya, ate, hindi ba sinabi mong kaya mo siyang gamutin? Ate, hindi ba? Bakit siya lalong nababaliw? Tama, sa tingin ko, isa kang ganap na manloloko. May tao, dalhin si Kuya sa mental hospital. Hindi natin siya pwedeng pahirapan pa ng baliw na babaeng ito. Noong hapunan ng pamilya, nanalo ako sa pustahan. Pinangakuan akong mananatili sa pamilyang Lin at mag-e-enjoy ng magandang buhay. Ngayong malubha na siya, gusto mo akong palayasin. Hindi pwede. Hindi pa ako kumikita ng sapat. Hindi ako aalis. Ito ang 30 milyon. Kunin mo ang pera at umalis ka agad sa pamilyang Lin. Uy, bakit hindi mo sinabi kanina na magbabayad ka? Sige, tama na ako sa gulo na ito. Gawin mo ang gusto mo. Gutayin lahat. Pagkatapos, wala nang problema. Manong, ang galing mo umarte. Dapat kang manalo ng Oscar. Sayang ang talento kung hindi. Bumaba na ang kanyang bantay. Sa susunod na mga araw, mababaliw siya sa paglalagay ng kanyang mga tao sa kumpanya. Ang daloy ng pondo mula sa mga account na ito sa ibang bansa. Nadokumento ko na lahat. Mayroon kaming lahat ng ebidensya. Kailan tayo kikilos? Hindi pa. Kung aarestuhin natin siya ngayon, pangungurakot lang iyan. Gusto ko siyang umabot sa tuktok. Pagkatapos, kasama ang kanyang sistema ng mga interes, sabay-sabay na hulihin ang lahat sa isang lambat. Magmaneho papunta sa kumpanya. Wala na ang kuya. Ngayon, oras na para puntahan ang aking dalawang mahal na pamangkin. Yuer, Yao Yao, ang tatay mo, siya. Hindi na niya ako kilala. Paano ito nangyari? Hindi ba sinabi ng babaeng iyon na kaya niyang gamutin siya? Binabanggit mo pa rin ang babaeng iyon? Siya ay isang ganap na sinungaling. Kumuha siya ng tseke para sa 30 milyong dolyar. Ngayon, wala na siya kahit saan. Pero, si tatay ay malinaw na gumagaling dati. Yao Yao, napakasimple mo. Dati, siya ay hindi nasisiyahan sa 10 milyon lang. Kaya sinadya niyang umalis, sabi niya, para sa paggamot kay kuya. Ngayon, si kuya ay tuluyan ng nabaliw. Naramdaman niya na wala ng pag-asa ang pagtitiis. At kinuha na lang niya ang 30 milyon at tumakas. Napakasamang babae. Hinding-hindi ko siya hahayaan. Ngayon, si kuya ay tuluyan ng nawalan ng isip. Ang kumpanya ay walang pinuno. Kung magpapatuloy ito, ang mga henerasyon ng pamilya Lin ng pagsisikap ay masisira. Tito, kaya sabihin mo sa amin, ano ang dapat naming gawin ngayon? Para mailigtas ang negosyo ng pamilya Lin, kailangan mong pag-isahin ang board at puwersahang tanggalin si kuya sa kanyang posisyon. Tanggalin si tatay? Hindi. Talagang hindi. Yaw, magising ka na. Nabaliw na si tatay. Hindi natin pwedeng panoorin lang ang unti-unting pagbagsak ng kumpanya. Abisuhan ang secretariat na gumawa ng isang emergency na board proposal. Kuya, hindi mo ako matatalo. Ang pamilya Lin ay magiging akin na. Tara na, Yaw. Para sa pamilya Lin. Mga miyembro ng Lupon, dahil ang aking ama, si Lin Hexuan,
sa kanyang kasalukuyang kalagayan ng pag-iisip ay hindi na matutupad ang mga tungkulin bilang tagapangulo, iminumungkahi ko na pansamantala nating alisin siya sa kanyang posisyon at si Tio Lin Zongyao ang pansamantalang tagapangulo. Kapatid, bakit ka pumunta sa kumpanya? Bilisan mo. Dalhin ang chairman sa lounge. Mga surot. May mga surot sa mesa. Tulungan mo akong hulihin sila. Mukhang ang sakit ni Chairman Lin ay talagang malala. Sumasang-ayon ako sa panukala ni Lin Yu. Song Yao, kapag mas mataas ang inaakyat mo, mas masakit ang bagsak mo. Ang ebidensya ng iyong paglustay ng pondo ay nasa aking mga kamay. Tingnan natin kung gaano kakatagal mananatiling mayabang. Dahil lubos na nagtitiwala sa akin ang lahat, ako'y mag-aatubiling tanghalin bilang pansamantalang tagapangulo. Tumigil ka dyan. Ang kuya ngayon ay isang malubhang pasyente sa pag-iisip. Ano ang nagpapaisip sa iyo na kaya mo siyang dalhin? Sa anuman, kayo pinalayas ninyo siya sa kumpanya. Dadalhin ko siya pabalik sa Beijing. Magtatrabaho siya bilang magbababoy. Wala kang pakialam. Seguridad, kilos na. Hindi takot mamatay ha? Subukan mong humakbang pa. Zhang Yao, ang babaeng ito ay dinadala siya sa Baiking, sa lugar na iyong pinabayaan ng Diyos. Baka ang kuya ay mamatay sa daan, nakakatipid sa atin ng abala. Hayaan mo sila. Kung mamatay siya doon, ang pamilya Lin ay magiging malinis magpakailanman. Tatay, Viewer, sumunod ka sa kanila ng palihim. Kung may subukan silang kainahinala, tawagan agad ang pulis. huwag kang mag-alala, tita. Hindi ko hahayaan ang tatay ko na mahulog sa kamay ng babaeng iyon. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Stalker, patuloy kang pumilipit at lalagasin ko ang braso mo. Saan mo eksaktong dadalhin ang tatay ko? Yuer, dahil nandito ka na, sumakay ka sa kotse at sumama sa amin. Tatay, hindi ka baliw. Yuer, kung hindi ako nagpanggap na baliw, paano ko makukuha ang iyong tiyuhin upang ipakita ang kanyang tunay na kulay? Ninakaw niya ang pondo ng bayan at pati na ang ebidensya na dinroga niya ako. Nakuha ko na lahat. Dinroga? Talaga. Sige, kayong mga lalaking matatanda, tigilan na ang pag-iyak na parang mga bata. Manatili lang kayo. Pagdating natin sa Beijing, maraming oras para kayong mag-ama na maglabas ng sama ng loob. Saan? Saan ito? Magandang araw, Chairman. Maligayang pagdating, Chairman, para sa iyong inspeksyon. Kumusta, matanda? Ang laki ng aking Beijing Heavy Industry. Kumpara sa iyong pangit na ng City Chamber of Commerce, medyo mas maganda ba? Beijing Heavy Industry, ang pinakamalaking conglomerate ng mabigat na industriya sa bansa. Ikaw ang maalamat na reyna ng mabigat na industriya? Hawa. Yemei, itinago mo ito sa akin ng husto. No, Nate. Ang makapitan ang hita ng reyna ng Beijing Heavy Industry. Mabango naman, no? Alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Isasama kita sa paglibot sa aking teritoryo. Binata, ang feng shui sa South City ay mabait sa mga tao, pero ang snow sa North City ay kaya kang lamunin ng buhay. Kung gusto mong magtagumpay sa North City, kailangan mong tumakbo ng 5 kilometro para uminit. Ikaw, ito ay pagpapahirap. Gusto kong makita ang tatay ko. Ang tatay mo ay abala ngayon nakikipag-date sa nanay ko. Wala siyang oras para sa iyo. Kung hindi mo tatapusin ang takbo, walang hapunan ngayong gabi. Ikaw, nasaktan ka. Ang maliit na gasgas na ito ay walang anuman. Binata, sa susunod, tignan mo ang iyong dinadaanan. Itong bastos na babae ay tila hindi na masyadong nakakainis. Tagapangulo, ang pamilya Lin sa South City. Ang bagay na ipinagutos mo sa amin na tingnan. May resulta na kami. Wow, yang si Lin Zongyao. Talaga namang matigas siya. Matanda, tingnan mo mismo. Matibay ang ebidensya. Hindi na kailangang magtigil ngayon. Dagdagan ng dosis, gusto ko siyang mabaliw ng lubusan. Zongyao, ikaw, paano mo nagawa ang isang bagay na napakasama?
Hindi ka panipaniwala. TNA, gusto kong bawiin ang akin. Sige, ipasa ang utos. Mobilisahin ang legal department at security elite ng Bicheng Heavy Industry. Umalis na, bumalik sa South City upang isara ang bitag. Chairman Lin, binabati kita. Sa ilalim ng iyong pamumuno, ang kumpanya ni Lin ay tiyak na makakaabot muli sa mga bagong taas. Haha, binabati din kita. Sa hinaharap, aasa pa rin ako sa inyong lahat para sa inyong suporta. Kuya, paano ka nakabalik? Song Yao, siguradong na-disappoint ka, ha? Hindi lang ako baliw, kundi nagdala rin ako sa iyo ng malaking regalo. Dagdagan ang dosage. Gusto ko siyang gawing ganap na baliw. Ito ang mga record ng suhol ni Tito at mga record ng paglilipat ng account sa ibang bansa. Peke ito. Set up ito. Tito at tita, paano ninyo nagawa? Ang ebidensya ay matibay. Ngayon, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Noon nagka-heart attack bigla ang nanay ko. Ikaw rin ba? Pinalitan mo ba ang gamot niya? Ano ang pinagsasabi mo? Aksidente lang iyon. Pinatay mo ang nanay ko at sinira mo ang isip ng tatay ko. Papatayin kita. Ano ngayon? Lahat ng pangunahing asset ng Lin Corporation ay na-transfer ko na. Ngayon, ang pamilya Lin ay isang shell na lang. Wala akong pakialam kung shell o hindi. Babaliin ko muna ang lahat ng buto sa katawan mo hanggang maging walang laman ka. Bilisan mo, pigilan siya. Tingnan natin. Tatay, pasensya na. Ang tanga namin na nagtiwala sa kaaway na parang ama. Mabuti naman at bumalik ka. Xiaohua, salamat sa nangyari sa Beicheng sa pagpapaliwanag sa akin. Wala yon. Mag-isip ka na lang ng paraan para mabawi ang pera ng pamilya mo. Nag-transfer siya ng assets. Meron dapat na core ledger. HMP, basta makuha ko ang ledger, ipapalabas ko lahat, pati principal at interest. Kukunin ko. Ang pinakaiiwasan ni Tio ngayon ay kayong dalawa. Pero kung magkunwari akong nagtatrabaho para sa pera at makipaghiwalay sa inyo at pumunta sa kanya, Tiyak na magre-relax siya. Mabuting anak, tunay kang lalaki. Bigyan kita ng pagkakataon na makabawi. HMPH, bakit ka lumalapit sa akin? Tia, ang tatay ko ay lubusang nalinlang. Ibibigay niya ang ari-arian ng pamilya Lin sa babaeng iyon. Hindi ko kayang manood lamang na ang mga ari-arian ng ating pamilya ay mapunta sa kamay ng iba. Kaya, nagbago ka na ba ng isip? Kung handa si Tia na bigyan ako ng ilang bahagi, handa akong sa pulong ng mga shareholder bukas, saksihan na ang recording ng tatay ko ay peke. Ang matalinong tao ay sumusunod sa sitwasyon. Hindi ka pababayaan ni Tia. Anong ginagawa mong nakatayo diyan? Tapos na ba? Nagawa natin. Mang Lee, ano ang sitwasyon sa finance office? Okay, mag-report back. May mali sa opisina ng pananalapi. I lockdown agad ang gusali. Nakita na tayo. Dumaan sa fire escape. Pumunta sa garahe. Habulin sila. Huwag hayaan silang makatakas. Konti lang kayo? Mga walang kwenta kayong lahat. Xiaohua, okay ka lang? Makaka-recover ako. Umalis na tayo. Lin Yu, sinungaling yang maliit na gago. Mahal, anong gagawin natin ngayon? Kung mahulog ang ledger sa kamay ng pulis, lahat tayo makukulong. Anong panik? Dahil naging walang awa sila, huwag mo akong sisihin sa pagiging mabagsik. President Richard, isulong ang plano. Ipadala agad ang iyong kinatawan sa Lin Group. Sasakupin ko ang Lin Group. Kuya, lumabas ka rin sa wakas. Tinawag ko ang pulong na ito ng lupon. Para lang sabihin sa iyo, ang Lin Group, dahil sa putol na capital chain, sa lalong madaling panahon ay fully acquired ng Kuroki Conglomerate. Shuhui,
Akala mo ang pag-alis ng laman ng accounts ng Lin Group ay mapipilit akong yumuko. Mr. Lin, ang aming President Richard ay umiinom na ng kape sa VIP area sa ibaba. Pirmahan ang kasunduang ito, kumuha ng pensyon, at umalis. Kung hindi, ang Kuroki Conglomerate ay gagawing ang pamilya Lin sa Nancheng ay tuluyang mawawala. Isang lantarang pagnanakaw ito. Hindi kailanman pipirma ang tatay ko. Hindi pipirma, amo. Sa tingin mo, ikaw pa rin ang may kakayahang magutos ng lahat bilang pinuno ng pamilyang Lin. Ikaw ngayon ay isang, hindi mo kayang protektahan ang sarili mong asawa, walang kwentang basura. At ikaw, binata, sa tingin mo ang pagnanakaw ng ledger ay magbabaliktad ng sitwasyon. Kapag pumasok na ang kapital ng Blackwood Conglomerate, ang mga bahagi sa iyong mga kamay ay hindi nakatumbas ng papel na pinaglimbagan. Bukas kailangan mong pumunta, magmamakaawa sa ilalim ng tulay. Tigilan ang pagsasayang ng salita sa kanila. Mr. Lin, ubos na ang pasensya ko. Ang laki ng kapital ng Blackwood ay 10 beses kaysa sa inyong pamilyang Lin. Dudurugin ka namin, tulad ng pagdurog ng langgam ng ganoon kadali. Ang Lin Corporation ay gawa ng ilang henerasyon ng aming pamilyang Lin, aming puso at kaluluwa. Kahit na kailangan kong mabangkarote, hindi ko ito ibibigay sa mga vampira tulad ninyo. Ang Bulgar na, dating kasintahan mula sa North City. Bakit hindi siya dumating para iligtas ka? Dahil ba nakita kanyang mabangkarote at tumakas na sa bayan? Sino ang nagsabing tumakas ako? Pumunta ako para maghanda para sa inyo kayong mga manloloko isang lugar na matitirahan. Sino ang nagsabing tumakas ako? Pumunta ako para ihanda para sa inyong mga walang kwentang tao isang bahay. Pambihira ka naman, probinsyana ka, seguridad, itapon siya palabas. Akala mo ba, ang ilang walang kwentang papel ay sapat na para lamunin? Ang kumpanya ng matanda ko? Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw, babaeng bastos ka. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang punong sekretarya ng Blackwood Conglomerate. Pambihira ka? Pinunit mo ang kontrata namin? Patay ka na. Wala akong pakialam kung Blackwood o Whitewood ka. Magulo sa teritoryo kung makukuha mo ang nararapat sa'yo. Secretary Vivian, nakita mo ba yun? Itong probinsyana ay wala ng kontrol. Bilis, tawagan si President Richard dito. Kunin ang mga bodyguard ng Blackwood Conglomerate para patayin siya. Hintay ka lang. Tatawagan ko si President Richard ngayon din para umakyat dito. Wala sa inyo ang makakaalis ng buhay ngayong araw. Hintayin mo lang. Tatawagan ko si President Richard ngayon din para pumunta dito. Wala sa inyo ang makakalabas ng buhay dito. Ma'am, kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin ngayon, hindi pa huli ang lahat kapag dumating na si President Richard. Kahit na gusto mong magmakaawa, hindi na iyon magiging madali. Oh, talaga? Dito na lang ako maghihintay. At tingnan kung ilan ang ulo niya. Richard, sa wakas nandito ka na. Binubuli nila ako. President Richard, sa wakas dumating ka na. Pakiusap, paarestuhin mo ang iyong mga bodyguard. Naarestuhin itong baliw na babae. Gusto kong makita kung sino ang walang mata. Yao. Presidente Richard, ano pang hinihintay mo? Paalisin mo sila. Presidente Zhao, ano ang ginagawa mo dito? Presidente Richard, baliw ka ba? Bakit ka lumuluhod sa isang babaeng taga-baryo? Tumahimik ka! Tanga! Blackwood Conglomerate, 60% ng shares ay hawak lahat ng Beicheng Heavy Industry. Siya ang pinakamalaking amo natin. Trader ka. Anong tapang mong gamitin ang pera ng Beicheng Heavy Industry natin para sirain ang negosyo ng asawa ko? Bukas, mag-empake ka ng gamit mo at umalis ka na. Miss Zhao, patawarin mo ako. Hindi ko alam na si Mr. Lin ang asawa mo. Matanda, bahala ka na sa natitira. Shuhui, Zongyang, ang talaan ng iyong mga paglilipat ng ari-arian at ang tala ng pagkalason ay narito lahat. Kahit wala ang tulong ni TMA, salamat kay Yuer at pinsan sa pagsauli nito, ang talaang ito, maaari kong agad na i-freeze ang iyong mga account sa ibang bansa. Ang mga pulis ay nasa baba na. Sa natitirang buhay ninyo, makapag-isip kayo doon. Xiaohua, ito ang pinakamasarap na shaved ice sa South City.
Master Lin, samahan mo kami. Hinahanap mo ito. Isa pang galaw, babae. Tatasan ko siya. Dalhin mo siya. Kuya, akala mo ba na ang pagpapalaya sa akin ay nangangahulugang panalo ka? Nag-hire na ako ng sindikato. Kung may mangyari sa akin at hindi ko makansela ang utos sa tamang oras, gagalaw sila. Ilipat ang lahat ng shares ng Lincorp sa kanya ngayon din. O hahayaan ko ang dalawang batang ito na matikman ito mula sa akin. Hahaha. Pinangahas mo bang kidnapin ang anak ko? Isinusumpa ko na pababaliin ko ang Nanching ngayon. Abisuhan ang security na simulan unang antas na tugon sa labanan. Ilipat ang lahat ng mabibigat na armored vehicles at mga helicopter malapit sa Nanching dito agad. Sa loob ng 10 minuto, kailangan kong malaman ang eksaktong lokasyon ng mga kumidnap. TMA, mas alam ko ang Nancheng kaysa sa iyo. Abisuhan ang Nancheng Chamber of Commerce na i-deploy ang lahat ng puwersa ng seguridad at harangan ang lahat ng labasan sa Nancheng. Kahit isang langaw ay hindi makakalabas ngayon. Pagkatapos naming matapos ang trabahong ito, at makuha ang pera ni Mr. Pan. Kaming mga kapatid ay pupunta sa ibang bansa at mabuhay ng marangya. Ano, sino ba talaga ang nagpagalit sa atin? Yung babaeng si Pan Shuwei, hindi ba niya sinabi, nakidnap lang daw ang 2 mayayamang bata? Bakit mayroon pang mga armored na sasakyan sa labas? Bata, kung matapang ka, huwag kang manginig. Buksan mo ang pinto, pasukin mo sila, may leverage ako. Kuya, kung hindi ka pipirma sa kasunduang ito sa paglipat ng bahagi, ang iyong pinakamamahal na anak ay mapapahamak. Narinig mo ba yon, Ginoong Lin? Pumirma, o lahat tayo ay babagsak ng sabay. Si Pan Shuhui ay nasa loob na. Lahat ng kanyang mga account ay na-freeze na ng mga pulis. Sa tingin mo ba kahit pumirma ako, makukuha mo ang pera? Pakawalan mo sila ngayon at ginagaranti ako na lalabas kayo ng Nancheng na buhay. Ngunit kung tumanggi ka pa ring makinig sa katwiran, ako, si Lin Hexuan, sumusumpa titiyakin ko na bawat isa sa inyo. Tigilan mo na ang daldal. Kahit hindi ko makuha ang pera, isama ko kayong lahat sa aking pagbagsak. Hoy! Ikatlong babae, bubugbugin kita. Xiaohua, huwag kang matakot. Bobo ka. Sino ang nagsabi sa iyong humarang? Kung maglalakas loob kang tumakas, hahabulin kita hanggang doon at hihilahin ka pabalik. Sa wakas, nakaako ako ng tira para sa'yo. TMA. Tapos na. Tara na, matanda, uwi na tayo. Mga kaibigan mula sa media, dahil sa pagiging pinaghihinalaan ni Lin Zongyao at Pan Shuhui sa pagpatay at kidnap, ngayon, opisyal na, ang krisis ng Lin Group ay ganap ng nalutas. Mr. Lin, pagkatapos ninyong mabawi ang kontrol ng Lin Group, mayroon ba kayong mga bagong plano sa estratehiya? Tinawag ko ang press conference na ito ngayon upang ipahayag ang isang bagay. Mula ngayon, ako ay opisyal ng babalik mula sa frontline. Lahat ng negosyo ng Lin Group ay ganap na aasikasuhin ng aking anak na si Lin Yu. Ganap na. Matanda, talaga bang handa kang isuko ang ganito kalaking kumpanya at ibigay ito, ha? Hindi ka ba natatakot na sasayangin niya lahat? TMA,
Sa lahat ng mga taong ito, ako ay nabuhay para sa pamilya Lin. Ngayon gusto kong mabuhay para sa iyo, kahit minsan lang. Ano bang pinagsasabi mo? Sa edad mo, ginagawa mo ito. Hindi ba sinabi mo na masyadong tahimik ang Nancheng? Hindi sapat ang saya? Desidido na ako. Gusto kitang bigyan ng regalo. Sinabi mo na masyadong tahimik ang Nancheng. Walang vibe ng isang masiglang lugar. Nagdesisyon na ako. Gusto kitang bigyan ng regalo. Anong regalo? Sobrang misteryoso. Malalaman mo sa ilang araw. Dapat malaki ang mga letra sa karatula. Sapat na kapansin-pansin. Tama, konti pa sa kaliwa. Hoy, matanda. Kaya ito pala ang misteryosong regalo na sinabi mo. Magbubukas ng stew pot restaurant sa CBD. Kumusta? Sapat na ba ang sigla? Bakit mo ginagawang malaking bagay? Nagpapadala pa ng mga imbitasyon sa mga mayayabang sa Nancheng Chamber of Commerce. Bakit mo ginagawang malaking bagay at nagpapadala ng imbitasyon sa Nancheng Chamber of Commerce sa mga mayayabang na yun? Kumakain ba sila nito? Huwag kang mag-alala. Dahil sa pangalan ng Beicheng Heavy Industry, kahit 10 beses ang tapang nila, hindi sila maglalakas loob na hindi pumunta. Ma, bukas na ang pagbubukas. Pwede ba akong mag-perform sa entrance? Yung paghampas sa dibdib para pasiglahin ang paligid? Umalis ka na dyan. Magsuot ka ng maganda bukas. Huwag mong ikahiya ang nanay mo. Si, Ma. Ito ay isang sakuna para sa Nancheng CBD na ku. Mga ginoo at mga binibini. Maligayang pagdating. Lahat ay 20% bawas ngayon. Linlindong ba? Ano to? Ako na ngayon ang nangungunang serbidor ng restaurant na ito. Sabi ni TMA, ang trabaho ay marangal. Tuloy kayo? Lahat? Narinig niyo na ba? Ngayon, ang misteryosong reyna ng mabigat na industriya ay darating din sa lugar. Talaga? Si Chairman Lin ang nagbukas ng restaurant na ito? Tiyak na para makuha ang pabor ng reyna na iyon. Dapat tayong magpakitang gilas para makipagkaibigan sa North City Heavy Industry. Oh, bakit nasa lahat ka babaeng taga-probinsya? Huwag mong isipin na sa pagsipsip kay Chairman Lin ay naging ibon ng apoy ka mula sa maya. Serbidora ka pa rin dito. Tumahimik ka. Miss Zhao ay isang VIP na may Supreme Black Card. Pangulo, huwag kang magpalin lang sa kanya. Si Chairman Lin ay bumagsak ng husto na nagpapatakbo siya ng ganitong uri ng restaurant. Ang card na iyon sa kanya. Sino ang nakakaalam kung saan niya nakuha? Eh ano ngayon? Ano? Kumakain ba ako ng bigas mo sa pagiging waitress? Mga ginang at ginoo, maaari ko bang itanong, ang reyna ng mabigat na industriya ay darating na sa ilang sandali. Narinig mo ba iyon? Ang tunay na reyna ng mabigat na industriya ay malapit nang dumating. Ikaw, itong probinsya ng waitress, bakit hindi ka umalis dito? Huwag kang maging sagabal sa reyna. At paano kung tumanggi ako? Sino ka bang akala mo? Paano mo siya nagawang sigawan? Pagbati, tagapangulong babae. Lahat ng ehekutibo ng Lin's Heavy Industry ay nagbibigay pugay sa reyna. Ang reyna. Siya ang reyna ng mabigat na industriya. Hempe. Ano? Minamaliit mo ba kami? Dahil probinsyano kami? Nakatayo sa harap mo ay hindi lang ang babaeng pinili ko, si Lin Hexuan, bilang asawa ko. Kundi pati na rin ang pinuno ng Beicheng Heavy Industries, ang kataas-taasang leader nito, ang tunay na reyna ng mabigat na industriya. Diyos ko, siya nga. Chairman Lin, Chairman Zhao, bulag kami. Pakiusap, huwag kaming pagtaniman ng sama ng loob. TMA, ito ay para sa iyo. Ano ito? Mga dokumento ng paglipat ng stock at titulo ng ari-arian. Matanda, anong ginagawa mo? Lahat ng ito ay nasa pangalan ko, personal na ari-arian. Alam kong hindi ka nagkukulang sa pera, pero ito ang paraan ko para ipakita iyon. Masyadong mahirap ang pamumuhay ko halos buong buhay ko. Ginising mo ako sa sampal na iyon. At ipinakita sa akin kung ano ang tunay na pamumuhay. Mula ngayon, ako ang iyong matandang waiter. Ang perang ito, ituring mo itong bayad ko para sa pagsasama natin sa natitira kong buhay. Sige, kukunin ko ang board money.
Mula ngayon, sumama ka sa akin, at garantisadong kakain, at iinom ka na parang hari. Kaya may konsensya pala ang matandang ito, ha? Kung hindi, sayang ang pagligtas ni nanay sa kanya. Linyu, mag-take notes ka. Huwag kang mag-alala, honey. Mula ngayon, lahat ng pera ko ay sa iyo na ang mag-manage. Saan tayo pupunta? Malalaman mo pagdating natin. Mahal na mga nakatatanda at mga kaibigan, ngayon, gusto ko ring magsabi ng ilang salita mula sa puso ko. Dati, ako ay isang makasarili at mayabang na gago. Sina Xiaohua at Tita TMA ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pamilya. Mula ngayon, bawat maliit na bagay tungkol sa akin, si Lin Yu, si Xiaohua ang may huling salita. Xiaohua, pakakasalan mo ba ako? Suotin mo na agad. Sumasakit na ang mga binti ko, kakatayo dito. Oh. Alam ng loko na yan kung paano pumili ng tamang sandali. Diyos ko, ang bango ng mga ribs na to. Mas masarap pa sa 3-star Michelin. Hoy, wag mong kunin ang noodles ko. Kamakailan, ang Lean Group at ang Bike and Heavy Industry ay opisyal na nag-anunsyo ng isang strategic partnership. Samantala, ang mag-amang Lean ay parehong nag-anunsyo ng kanilang mga engagement. Dobleng selebrasyon ito para sa Lean Group. Imposible. Hindi ito maaari. Paano sila nabubuhay pa? Talo tayo. Mahal, tingnan mo ang mesang ito. Pinunasan ko na. Hindi ba sapat ang kinang? Okay lang, pero linisin mo ulit ang mga sulok. TMA, iniisip ko, ang timing ng braised pork na may vermicelli ay napaka-importante. Ngayong gabi, ako mismo magluluto at titingnan. Mabuti, matanda, nakukuha mo na. Pero pansamantala, isang tabi muna ang pagluluto. Kailangan nating asikasuhin muna ang malaking kaganapan sa buhay ng mga bata. Tama si nanay. Xiaohua, tingnan mo ang planong ito. Sa South City Bay, magre-rent tayo ng pinakamarangyang yate. May 79,999 na Bulgarian roses na in-airlift para palamutihan ang venue. At kukuha ng isang symphony orchestra. Ito ang magiging pinaka-hindi pa nararanasan na kasalan ng siglo sa South City. Bakit kailangan ng lahat ng mamahaling dekorasyon? Lilipad lang lahat yan. Sumasayaw sa bangka naka-heels, mas gugustuhin ko pang gumawa ng military boxing. Ang kasal ng anak natin dapat tugma sa estilo natin. Ano ba ang yate? Tatawagan ko ang North City Headquarters ngayon din. Papapuntahin ang 50 heavy-duty trucks bilang mga sasakyan ng kasal. Mga heavy truck bilang sasakyan ng kasal? Sobra namang astig to. Maganda to. Matapang na to. Gusto ko rin ng helicopter. Magkakalat ng angpao mula sa langit. Sige, basta gusto ng misis ko. Sige, heavy truck na lang. Dahil settled na ang sasakyang pangkasal, saka ang mga abay na lalaki ay magsusuot ng mga traheng pasadya at ang mga bridesmaids ay magsusuot ng Northeast floral jackets. Ano sa tingin mo? Maganda to. Gusto ko rin sa wedding venue mag-set up ng 10 malalaking iron pot at mag-stew ng gansa on-site. Yan ang vibe. At umarkila ng 100 tao na suon na troupe para kunin ang trabaho ng South City Symphony Orchestra at nakawin ang kanilang gig. Ha. Walang problema. Basta masaya ka. Gawing South City CBD isang North City kang bed, susuportahan ko. Sige, usapan na. Pero kailangan nating palitan ang venue. Ang ari-arian ng pamilya Lin ay masyadong maliit at garbo. Hindi kayang pagkasya ang karangyaan ng North City Heavy Industry at ang laki nito. Nanay, saan mo gusto gawin? Sa mismong South City Landmark Square. Gusto ko sa wedding banquet mag-organize ng 10,000 tao na erenjuan party. Para lahat ng tao sa South City ay makapunta at makihati sa saya. Siya, ito ay talagang isang hindi pa nangyari, kasal ng siglo. Diyos ko, aling mayamang pamilya ang ikakasal. Gumagamit sila ng mabigat na truck bilang sasakyan pangkasal. Nagpapababa ba ng pulang sobra ang mga helicopter? Hindi mo ba nakita ang balita? Ito ang panganay na anak ng Lin Group at ang anak na babae ng Beijing Heavy Industry ng kasal ng siglo ang lupet. Ang galing. Sobrang enggrande ng kasal na ito. Ang mga ikakasal ay talagang bagay na bagay sa isa't isa. Aba, ang lugar ng kasal na ito ay talagang kakaiba. Presidente, malaya kayong kumain at uminom ngayon.
mga iginagalang na nakatatanda, mga minamahal kong kaibigan. Ngayon, si Zhao Xiaohua at ako ay ikakasal. Simula ngayon, ako, si Lin Yu, opisyal na naging asawang sunod-sunuran. Ang asawa ko ang humahawak ng pera sa bahay at ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Mabuti! Kung may mangahas na mga api sa asawa ko, papaluin siya ng asawa ko. Totoo ang sinasabi mo. Yuer, Xiaohua, nakikita kayong dalawa na masaya ngayon. Masaya ang tatay nyo. Bilang isang nakaranas na, isa lang ang payo ko. Makinig ka sa asawa mo at hindi ka magugutom. Ikaw, matandang pilyo ka. Ngayon ang araw ng kasal ng anak ko. Uubusin ko itong mangkok ng alak, tagay, sa inyong lahat. Masarap na alak, matapang. Haha, lahat, mag-enjoy sa pagkain at inumin. Magsisimula na ang palabas. Mga kababayan ng Nancheng, ngayon, hindi natin paghihiwalayin ang hilaga at timog. Matagal na pera o bagong pera, pareho lang iyan. Lahat, kilos na. 10,000 tao ang gumagawa ng erenzuan. Magsisimula na ngayon. Kaliwang kamay, kanang kamay, slow motion, lek. Tumayo. Direktor Lin, Direktor Zhao, lahat, tumingin sa camera. Malapit na tayong kumuha ng litrato ng pamilya. Lahat, ngiti. 1, 2, 3. Cheese.